Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1291, uri ng madilim. Imposibleng kunin ang siyam na talulot na iyon. Naisip ng karamihan. Kahit na ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Fire Mountain ay nabigo. Kung nasa Chiklan pa ang kanilang imperial na sandata, nakuha na sana nila ito. Naisip ng ilang tao. Kung walang imperial na armas, halos imposibleng makuha ang apoy na iyon. Paano kung subukan nating basagin ang lupa? Iminungkahi ng isang cultivator. Napatingin ang lahat sa kanya ng kakaiba. Siguro ang apoy ng demonyo ay isang nakakatakot na nilalang na nabubuhay sa ilalim ng lupa at ang nakikita natin dito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo, isang uri ng ilusyon. Sabi ng iba, mag-ukay muna tayo. Sabi ng cultivator ng tuktok ng layer ng Zunchi. Ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay gumawa ng desisyon, kaya lahat ng iba ay walang masabi. Bumalik ang lahat. Sabi ng lahat ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Lahat ay lumipat sa layo. Iniisip ni Linfang na ang paghuhukay sa paligid ay isang magandang bagay. Magtagumpay pa kaya ang plano ni Qiyongqi kung maghuhukay sila sa paligid. Ang lahat ay lumipat sa malayo at tinanong ni Linfang si Qiyongqi gamit ang telepathy. Ano ang gusto mong gawin ko? Terena, sabi ni Qiyongqi na umangat sa ere. Sinundan siya ni Linfang ng medyo malayo. Magsimula na tayo. Malakas na sabi ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Kaagad, may naglabas ng nakakatakot na bakanteng enerhiya sa espasyo na kasing talas ng mga blades at inatake ang lugar sa paligid ng apoy. Sirain. Sigaw ng isa pang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Binahan ng mga ilaw ang lugar, nagsimulang umihip ang malakas na hangin, lumitaw ang mga bitak at bitak sa paligid ng apoy. Kasabay nito, ang ilang iba pang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay sumalakay din, ang mga piraso ng lupa ay sumabog sa buong paligid. Doon, ang daming nakatingin sa eksena. Isang maliit na lotus na may siyam na talulot ang nakita. Hindi ito kalakihan, ngunit sa itaas nito, mayroong isang napakalaking lotus na may siyam na talulot, kung saan lumitaw ang apoy ng demonyo. Ang maliit na lotus na may siyam na talulot ay dapat ang tunay na katawan ng halaman. Ang apoy ng demonyo ay naglalabas ng nakakatakot na itim na apoy na chi na sumugod sa kalangitan. Padilim ng padilim ang langit, ngunit posible pa ring makita ang kasakiman sa mga mukha ng mga cultivator na iyon. Kumikilos sila ng walang ingat. Isip ni Qiyongqi na malamig na ngumiti. Asar, sabay na sigaw ng mga cultivator sa tuktok ng patong ng Zunchi. Wala pang nakakakuha ng lotus, pero naglalaban na sila. Ako ang naglabas ng water energies, sa tingin mo kaya mong nakawin sa akin ang apoy ng demonyo. Sabi ng isang cultivator. Kaagad pagkatapos, ang karamihan ay nakakita ng isang tao na lumalabas mula sa tubig sa ilalim ng lotus, isang malaking kamay ang lumitaw at lumipat patungo sa siyam na Netherworld's Demon Lotus. May nagtangkang nakawin ito. Isang masakit na sigaw ang kumalat sa hangin. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay agad na nilamon at napatay ng apoy, ang kanyang mga abo ay nakapatong sa tubig. Hindi natin ito mahawakan. Na-realize lang ng lahat. Terena, ang mga mukha ng mga cultivator sa tuktok ng patong ng Zunchi ay naging nakamamatay na mapatla. Tumingin sila sa apoy at mabilis na umatras, lumalaki na ang apoy ngayon. Terena, sabi ni Qiyongqi kay Linfang gamit ang telepathy. Nakatitig si Linfang sa apoy, ngunit pagkatapos ay agad siyang lumipat patungo, sumusunod sa utos. Pinalibutan siya ng mga sinulid ng apoy at napagtanto ni Linfang na hindi masusunog ang apoy na iyon, ngunit napakalakas pa rin ito. Ginawa niya. Nagulat si Linfang. Malamang na ginawa ni Qiyongqi ang apoy na iyon dahil gusto niyang umalis ang mga tao. May baliw. Naisip ng karamihan nang makita nila si Linfang. Siya ay nakakagulat na naglalakad patungo sa apoy laban sa lahat ng posibilidad. Sina Linfang at Qiyongqi ay parehong lumakad papunta sa apoy. Ang daming tao sa di kalayuan ay nakatingin sa itim na apoy na umaakyat sa langit, hindi nila maiwasang isipin na nakakaawa. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang apoy na iyon, lalo na para sa mga nagsasaka sa tuktok ng layer ng Zunchi. May nagtatangkang magpakamatay. Naisip ng karamihan nang makita nilang may mga taong papunta sa apoy. Malamang patay na sila. Dahan-daang naglakad si Qiyongqi patungo kay Linfang at sinabing, "Bitawan mo ang iyong espiritu, tutulungan kita." Galit na tumingin sa kanya si Linfang. Palaging nagpapanggap si Qiyongqi na gumawa siya ng mga bagay upang tumulong. Ngunit nakinig si Linfang sa kanya at pinakawalan ng kanyang celestial book spirit. Si Qiyongqi ay hindi makapaniwala. Sa kontinente ng siyam na ulap, napakakaunting tao ang may ganoong espiritu, at sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Qiyongqi na makita kung ano ang hitsura nito. Nakuha mo ba ang iyong espiritu sa kapanganakan o nagising ba ito mamaya? Tanong ni Qiyongqi. Sa kapanganakan. Sabi ni Linfang. Hindi siya nagmula sa mundong iyon, ngunit nang dumating siya, nasa kanya na ang espiritong iyon. Pagkatapos noon, ito ay naging isang celestial book spirit at binigyan siya ng kakayahang makita ng malinaw ang lahat. Sa simula, ito ay isang madilim na mundo lamang na magagamit ko upang mas maramdaman ang lahat sa aking paligid. Pagkatapos, ito ay naging isang celestial book spirit. Sabi ni Linfang. Iyan ang uri nito. Sabi ni Qiyongqi, ito ay isang madilim na uri ng espiritu.
hindi katakataka na si Lin Fang ay maaaring magsanay ng demonyo at pagmumura sa paglilinang ng napakahusay, mayroon siyang isang madilim na uri ng espiritu. Madilim na mata, maitim na espada, madilim na apoy na lotus, madilim na mundo. Bulong ni Kyung-chi. Sa katunayan, nang simulan niyang baklatin ang mga pahina, nakita niya ang parehong mga kasanayang iyon. Madilim na uri. Tiyak na may alam si Kyung-chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1292, pagbabalat sa isang pahina. Emperor, ano ang mali sa aking espesyal na katawan at espiritu? Tanong ni Lin Fang. Si Kyung-chi, tulad ng manghuhula, ay malamang na may alam tungkol sa espesyal na katawan ni Lin Fang, at ang kanyang celestial book spirit ay tila partikular din. Anong mali? Walang masama, napakalakas mo. Ang iyong espesyal na katawan at ang iyong espiritu ay malapit na magkakaugnay, ang iyong espiritu ang tumutukoy sa iyong espesyal na katawan. Sabi ni Kyung-chi na parang totoo. Alam din ni Lin Fang na karaniwan iyon, napansin niya na ilang beses, halimbawa. Ang espiritu ni si Kung Xiao ay ang celestial vision, at ang kanyang espesyal na katawan ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang celestial na mga mata. Sige, may mga dapat tayong gawin ngayon. Sabi ni Kyung-chi kahit may mga tanong pa si Lin Fang. Lin Fang, hindi mo mailalabas ang espiritong iyon sa harap ng ibang tao, kung hindi ay papatayin ka nila. Isa pa, huwag mong ipakita sa lahat-lahat ng kaya mong gawin kapag lumaban ka. Kung gagamit ka ng ilang uri ng abstruse energies, kasama ang iyong sword skills at techniques, kasama ang iyong demonyo at pagmumura ng mga kasanayan at diskarte, ang ilang mas malalakas na cultivator ay mahuhulaan kung anong uri ng espiritu ang mayroon ka. Sabi ni Kyung-chi na nakatingin sa langit. Siya nga pala, tinatago mo kung sino ka and it's perfect that way. Mula ngayon, ikaw at ang Black Mage ay dalawang magkaibang tao. Huwag hayaang malaman ng sino man na ikaw ang Black Mage. Siyempre, mahirap din ganap na itago kung sino ka, para maipakita mo ng kaunti, halimbawa na alam mo ang ilang uri ng mga abstruse energies. Maraming uri ng hindi kapanipaniwalang enerhiya. Bulong ni Lin Fang. Tumanggo si Kyung-chi at sinabing, kahit na medyo komplikado, ang ilang mga henyo ay kayang matuto ng hanggang 10 uri ng mga abstruse na enerhiya. Napakaliit ng lalawigan ng bahwang at hindi mo pa nakikita ang buong mundo. Halimbawa, kahit na ang Celestial Dragon Body ay isang espesyal na katawan, ito ay isang napakasama. Maniwala ka sa akin, ang mga taong maaaring maging mga dakilang emperador ay lahat ay may espesyal na katawan, isang napakalakas. Kahit na may espesyal na katawan ng mga emperador, mahalaga pa rin ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng abstruse energies. Paliwanag ni Yandy, napaawang ang bibig ni Lin Fang. Ang ibig mong sabihin ay ang aking espesyal na katawan ay mas mahusay kaysa sa pag-unawa sa 10 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya at na hindi ko maaaring ipaalam sa mga tao ang tungkol dito. Galing ka sa isang maliit na bansa, Zuyu, dapat ay isa kang hamak na insekto, ngunit humanga ka sa buong lalawigan ng bahwang, ngunit ikaw ay mahina pa rin. Unti-unti kang lumalakas, ngunit kailangan mo pa ring maunawaan ang higit pang mga bagay. Kailangan nating ipagpatuloy ang paglalakbay sa buong kontinente. Sabi ni Kyung-chi, sa palagay ko, kung makikita mo ang 3 buhay na mga kasulatan, dapat mong pag-aralan ang mga ito ay isang mahusay na desisyon. Bulong ni Kyung-chi, kung matagpuan ni Lin Fang ang 3 buhay na kasulatan, magkakaroon siya ng 3 katawan sa isa at makakapag-practice siya ng maraming iba't ibang kasanayan at diskarte. Magagawa rin niyang magtago, walang sino man ang kailangang makaalam na ang 2 pang tao ay si Lin Fang. Tiningnan ni Kyung-chi ang espiritu ni Lin Fang at sinabi, ang ikatlong pahina ng iyong espiritu ay isang itim na apoy, ngunit ang apoy mula sa siyam na Netherworld's Demon Lotus ay kailangang akin. Buksan ang ika-4 na pahina at gamitin ito para sa siyam na Netherworld's Demon Lotus. Ay invoke ang ika-4 na pahina. Sabi ni Lin Fang na natulala. Ikaw tanga, hindi mo pa ba sinubukan? Sabi ni Kyung-chi na iniikot ang mga mata. Ang tanga, ni hindi niya alam kung paano gamitin ng maayos ang kanyang espiritu. Kung mayroon kang espiritu ng libro, maaari kang mag-invoke ng mga pahina, kung hindi, ano ang magiging punto? Sabi ni Kyung-chi na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tumawa si Lin Fang, hindi pa niya sinubukan. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa nakasisilaw na librong lumulutang sa hangin. Lumitaw. Sigaw ni Lin Fang. Ang ika-4 na pahina mula sa kanyang aklat ay nagsimulang manginig ng marahas at isang mapanglo na mundo ng kadiliman ang lumitaw. Gumana ito. Nakatitig si Lin Fang sa Celestial Book Spirit. Sinimulan ni Lin Fang na gamitin ang kanyang Celestial Book Spirit para sumipsip ng mga ilaw sa paligid niya. Ang kanyang mapanglo, madilim na mundo ay hindi na madilim, ito ay biglang napuno ng mga kulay. Ang ika-4 na pahina ay nanginginig at sa wakas, napunit ito mula sa libro at lumitaw sa kalangitan. Ramdam ni Lin Fang na ang koneksyon sa pagitan ng gintong pahina at sa kanya ay napakalakas. Ang koneksyon sa pagitan ng kaluluwa at katawan ay ginawa sa pamamagitan ng espiritu. Tulad ng Celestial Eyes o Silver Wings, ang kanyang Celestial Book Spirit ay maaari ding pukawin. Kung ikaw ang aking alagad, sasampalin kita. Inis na sabi ni Kyung-chi. Nakapagtataka, hindi kailanman sinubukan ni Lin Fang na tawagin ang kanyang espiritu. Tumiti si Lin Fang ng pilit. So ngayon, naiintindihan mo na kung ano ang dapat mong gawin, tama ba?
Inangat ni Kyung-chi ang kanyang ulo at tiningnan ang Demon Lotus at ang itim na apoy. Ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun-chi mula sa Chi Clan ay hindi makayanan, sigurado ka bang kaya ko sa isang pahina lang? Tanong ni Linfang sa mahinang boses. Ano ang nasa pahinang iyon? Tanong ni Kyung-chi. Tumango si Linfang, lumaki ang gintong pahina. Hindi na ito mukhang isang gintong pahina, tila isang tiwangwang na parang na may kakaibang marka sa lupa. Kinopya niya ang mga markang iyon mula sa palasyo sa Tiantay. Ngayon lang napagtanto ni Linfang na sila ay naging mga marka sa mapang lo na mundong iyon. Ang mga dagandong ay lumitaw habang ang mga demonyong enerhiya ay tumaas at binura ang kalangitan. Ang mapang lo na mundo ay lumipat patungo sa siyam na Netherworld's Demon Lotus. Parang may naramdaman ang demonyong Lotus, nagsimula itong manginig at lumikha ng mas matinding apoy ng demonyo. Maraming tao ang muling tumingin sa direksyong iyon. Biz. Ang siyam na Netherworld's Demon Lotus ay bumangon sa hangin at sumigaw si Linfang. Kunin. Lumitaw ang mga dagandong na tunog habang ang napakalaking tiwangwang na mundo ay lumipat patungo sa siyam na Netherworld's Demon Lotus at binalot ito. Ang mga tunog ng sipol ay naging malayo at malawak. Sa sandaling iyon, maraming tao ang tumingin sa lotus na ngayon ay lumilipat sa isang bakanteng espasyo. Namangha sila nang makita nila ang isang mapanglo na mundo na tila bumabalot sa lotus. Parang isang malawak na field at isang libro sa parehong oras. Biz. Binalot ng tiwangwang na parang ang apoy ng demonyo at pagkatapos ay bumalik ang bukid sa kadiliman. May gumagamit ng mahalagang kayamanan para nakawin ang apoy ng demonyo. Naisip ng karamihan. Nakapagtataka, may nagawang nakawin ang apoy ng demonyo matapos silang lahat tumakas. Ang tiwangwang na lugar na kanilang nakita ay kailangang maging isang kayamanan. Boom! Ang ilang mga silhouette ay tumaas sa hangin at lumipat pabalik sa direksyong iyon. May kumuha na, kaya mas mabuti pa iyon. Ngayon, kailangan na lang nilang patayin ang nakakuha nito at baka makakuha sila ng imperial na sandata dito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1293, Yandi's Pride. Boom boom boom. Hindi tumigil ang mga dagandong habang ang tiwangwang na lugar ni Linfang ay hinihigop ang siyam na Netherworld's Demon Lotus. Ang nakakatakot na apoy ay umakyat sa kalangitan dahil tila masusunog ang tiwangwang na lugar ni Linfang. Hindi naman gaanong mainit ang apoy na iyon, ito ay malamig na yelo, ang uri ng lamig na maaaring sumunog. Paano ko ito makokontrol? Tanong ni Linfang. Ang kanyang gininto ang pahina ay nagiging malademonyong larangan at kinuha na niya ang apoy ngayon, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ibigay mo sa akin. Pahiram sa akin ang pahinang iyon mula sa iyong espiritu. Sabi ni Kyung-chi, pagkatapos siya ay naging isang Daoist monghe muli. Naglakas loob ka bang maging isang Daoist monghe muli? Tanong ni Linfang. Hindi ba natakot si Kyung-chi sa magiging epekto nito? Bakit naman ako matatakot? Ginagawa ko ito para matulungan ka. Kung sasalakayin ako ng mga tao, hindi ka nila sasalakayin at hindi nila malalaman kung ano ang iyong espiritu. Pahiram lang sa akin ang page na yan. Mayabang na sabi ni Yandy. Tumango si Linfang, wala na siyang ibang masabi. Ang gintong pahina na naging malademonyong lugar ay lumipat patungo sa mga kamay ni Kyung-chi. Pagkatapos, naalala ni Linfang ang kanyang celestial book spirit. Si Yandy ay tumalon pabalik sa lupa at ang mga marka ay lumitaw sa lahat ng dako sa paligid niya. Ang mga naglalakihang apoy ay lumitaw mula sa mga markang iyon at sa isang iglap, maraming nakakakilabot na hiyawan ang umalangaw sa kanilang paligid. Aalis na ako. Huwag palabasan ang iyong espiritu nang walang pag-iingat. Aabi ni Yandy na umaangat sa ere. Nagpatuloy si Chi sa pag-ikot ng mga alon, kaya walang nakakaalam na nandoon si Linfang. Napakabilis, ang karamihan ay nakakita ng isang silweta, isang Daoist na monghe, na may hawak na parang demonyo sa kanyang mga kamay. Siya yun. Iyan ang bastard na iyon, ang monghe. Naisip ng mga miyembro mula sa Chi Clan. Patayin siya. Sigaw ng mga tao mula sa Bestial Imperial Palace. Naglabas si Mo Pang ng mga nakakasilaw na ilaw, gusto rin niyang patayin si Yandy. Niloko ng bastard na iyon si Emperor Pang na naging demonyo dahil sa Netherworld Demon Emperor. Pagkatapos, siya ay inatake ng walang pangalan na cultivator na iyon at sa wakas, pabalik sa lalawigan ng Bahwang, lahat ng mga pinuno ng hayop ay sumalakay kay Emperor Pang. Bumalik ka talaga, sabi ng karamihan. Napakaraming tao ang may dahilan para kamuhian siya. Ikaw ay kumpol ng walang kwentang basura. Nandito na ako, kaya halika at mamatay ka na, sabi ng malakas na boses. Ang katawan ni Kyung-chi ay bahagyang naging isang ilusyon, gayunpaman, ang nakakatakot na apoy ng demonyo ay totoo. Patayin siya. Galit na sigaw ng isang boses. Ang mga gintong ilaw ay sumilay sa kalangitan at nagpapaliwanag sa lahat ng nasa paligid nila. Isang malakas na cultivator mula sa Bestial Imperial Palace ang sumalakay kay Yandy. Wala siyang katawan ng isang mahusay na Oriental Greenfinch Rock, ngunit ang dugo ng isang supernatural na ibon ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang katawan ay ginto at siya ay napakabilis. Siya ay naging isang mahusay na bato at ang kanyang mga kuko ay tila matatalas na espada. Gusto mo bang mamatay? Mabangis na sabi ni Yandy. Ginamit niya ang body capture technique sa katawan ni Kyung-chi kaya mukha pa rin siyang mabangis na hayop. Mamatay. Sigaw ni Yandy, tumalon din siya sa unahan. Tumitaw si Mark at yumanig ang langit.
Kasabay nito, nakipagkamay si Yandy at ang nakakatakot na demonic area ay lumipat patungo sa Great Rock. Galit na humagulgol ang Rock, ang kanyang mga gininto ang kuko ay tila kaya nilang maputol ang anumang bagay. Gayunpaman, ang baluktot na espasyo ay nakapalibot sa kanyang katawan. Nakita ng karamihan ang pagkawala ng mga gintong ilaw at ang malaking bato ay nasusunog ng buhay sa lugar ng demonyong iyon. Galit ang malalakas na cultivator mula sa Bestial Imperial Palace nang ilabas nila ang kanilang chi sa pag-akyat sa kalangitan. Isang walang katapusang dami ng nakakasilaw na gintong enerhiya ang lumabas sa kanilang mga katawan. Ang Daoist Monghe, gayunpaman, ay may kilos ng isang transcendent nilalang. May sasabihin ako sa iyo, iyon ang siyam na Netherworld's Demon Lotus na ginamit ng Netherworld Demon Emperor. Nagsakripisyo ako ng 8 emperador para makuha ang apoy na iyon, at ngayon ay mayroon na ako. Kung gusto mo, halika at subukan mo, papatayin kita. Agresibong sabi ni Yandy. Tumingin sa kanya si Lin Feng, natulala. Si Qiyong-chi ay hindi natakot. Ngunit sa lalong madaling panahon ay babalik siya sa Qiyong-chi kaya dapat ay ligtas siya. Kailangan nating patayin ang Daoist Monghe na iyon. Patunayan natin sa ating mga emperador na tayo ay malakas at higit pa rito, magnakaw tayo na hindi mabibili ang hindi mabibaylang siyam na Netherworld's Demon Lotus. Ilabas nating lahat ang ating Imperial weapons. Sabi ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chiklan. Matapos ang lahat ng mga emperador ay bumalik sa lalawigan ng Bahwang, ang Chiklan ay nagpadala ng mas malalakas na cultivators sa Zuyu. Lumitaw ang maliliit na mundo ni Empress Shi at ng Netherworld Demon Emperor, hindi nila kayang ibigay ang anumang kayamanan sa loob. Ano? Gusto mo bang makinabang sa mga alitan ng ibang tao? Sabi ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Wen Clan. Ang Chiklan at ang Wen Clan ay magkaaway pa rin, tulad ng apoy at tubig, medyo katulad ng Tianlong Divine Castle at Tiantai. Nakipaglaban pa nga ang kanilang mga emperador, kaya wala na silang dapat ikatakot pa. Ang ating Imperial weapon ay nawasak at alam ng lahat iyon, kaya ano ang itatanong mo? Sabi ng cultivator mula sa Chiklan. Dahil wala kang anumang Imperial weapons, pwede kang menas. Wala kang gagawin dito. Sabi ng cultivator mula sa Wen Clan. Siya ay kumbinsido na ang Chiklan ay nagdala ng iba pang mga Imperial na armas, pagkatapos ng lahat, ang kanilang angkan ay umiral ng napakatagal. Tama, kung wala ka ng Imperial weapons, mag-fuck off ka na. Sabi ng isang cultivator mula sa Bestial Imperial Palace. Kapag ninakaw natin ang 9 Netherworld's Demon Lotus, magsisimula tayong mag-away. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon na walang imperial na armas? Sabi ng cultivator mula sa Bestial Imperial Palace. Pagkatapos, iniluwan niya ang isang balahibo na napakatalas. Inilabas ng Bestial Imperial Palace ang kanilang imperial na sandata, at gusto nilang patayin si Yandy gamit ito. Tama, ang mga taong walang imperial na armas ay maaaring menas. Kung hindi, papatayin na lang natin sila. Sabi ng isang cultivator mula sa Island of the Thunderbirds, habang naglalabas ng mga nakakatusok na enerhiya. Lahat ng maimpluwensyang imperial na grupo ay sumang-ayon sa isang bagay, ang mga walang imperial na armas ay maaaring menas, wala silang gagawin doon dahil hindi sila kwalipikadong magnakaw ng siyam na Netherworld's Demon Lotus. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1294, pagpatay sa mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi at pagnanakaw ng kanilang mga imperial na sandata. Bastos. Isip ni Lin Feng, nakatingin kay Yandy. Noong una niyang nakilala si Yandy, maaari niya itong ay bully ayon sa gusto niya, ngunit dahil nakuha niya ang apoy sa Ahsoka, nagsimula siyang magbago at mas lumakas. Ngayong nakalusot na si Yandy sa layer ng Zunchi, lalo siyang nakakatakot. Hindi na niya kailangan ng mas maraming enerhiya gaya ng dati para mag-deploy ng mga spell pagkatapos ng lahat, siya ay dating isang mahusay na emperador, kaya kahit na ang mga emperador mula sa Bahwang ay hindi mas malakas kaysa sa kanya. Hindi ako makakasali sa isang nakakatakot na labanan, ang mga cultivator na iyon ay nasa tuktok ng layer ng Zunchi at agad akong papatayin. Is ni Lin Feng. Madali niyang mapatay ang mga ordinaryong cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi. Maaari rin niyang patayin ang mga cultivator ng ika-5 layer ng Zunchi, ngunit ito ay mas mahirap. Kapag umabot na sa level 5 ang kanyang abstruse energies, siguro mas magiging madali. Tingnan natin kung paano niya ginagamit ang 9 Netherworld's Demon Lotus para labanan ang mga cultivator na iyon sa tuktok ng Zunchi layer. Isip ni Lin Feng. Hindi na niya kailangang panoorin ang labanan para malaman kung ano ang nangyayari. Tutal, gumagamit si Yandy ng isang pahina ng kanyang espiritu at ito ay konektado sa kanyang kaluluwa. Para bang isang sasakyan ng espiritu ni Lin Feng at si Yandy ang driver. Ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chiklan ay nabalisa at napatingin sa karamihan. Pagkatapos, naglabas sila ng picture scroll na naglalaman ng nakakatakot na lakas. Ang sky-absorbing picture scroll. Nagulat ang karamihan nang makita ito muli. Hindi ba ito nasira ng espada ni Emperor Wu Tianjian? Paanong nandito na naman? Ang Chiklan ay tuso at masama. Nagkaroon ka ng isa pang sky-absorbing picture scroll sa simula, sinabi mo pa na sa kasamaang palad ay nasira ito ilang minuto ang nakalipas, ngunit gusto mong ipaglaban ka namin at pagkatapos ay gusto mong samantalahin ang sitwasyon at nakawin ito mula sa amin.
Sabi ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Wen clan. Ang mga tao ay namangha. Kahit na ninakaw ng Chi clan ang siyam na Netherworld's Demon Lotus gamit ang sky-absorbing picture scroll, alam nilang madali silang matatalo ng iba. Kaya naman, nagpasya silang maghintay. Palagi silang dalawa, isa lang ang nawasak. Sabi ng cultivator sa tuktok ng Zunchi layer mula sa Chi clan. Bumangon siya sa hangin at itinapon ang sarili kay Yandy. Ang mga Zun cultivator mula sa Wen clan ay malamig na umungol at bumangon din sa hangin. Determinado silang pigilan ang Chi clan na makuha ang siyam na Netherworld's Demon Lotus. Bees. Sunod-sunod na umangat ang mga tao sa langit. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga imperial na sandata at ang lahat ay mukhang magulo. 9 Netherworld's Demon Lotus. Sigaw ng cultivator sa tuktok ng Zunchi layer mula sa Chi clan habang tumatalon pasulong. Nawala siya at muling lumitaw 100 metro ang layo mula kay Yandy. Kuhanan. Ang sky-absorbing picture scroll ay naging napakalaki at nagsimulang sumipsip sa demon area ni Yandy. Pumunta ka, nakangiting sabi ni Yandy. Ang lugar ng demonyo ay lumipat patungo sa sky-absorbing picture scroll. Umalangaw at tumunog ang mga pagsabog. Ipinikit pa ni Linfang ang kanyang mga mata. Boom boom. Ang siyam na Netherworld's Demon Lotus at ang demonic area ay agad na hinigop ng sky-absorbing picture scroll. Pumutok. Natatawang sabi ni Yandy. Kaagad pagkatapos, mas maraming pagsabog ang tumunog at gintong apoy ang gumalaw sa lahat ng direksyon. Agad na sumabog ang sky-absorbing picture scroll at naging ulan ng junk at black embers. Nakakatakot. Naisip ng karamihan. Nakakatakot ang 9 Netherworld's Demon Lotus na iyon. Kahit na ang mga armas ng Imperial ay hindi ito naharang. Maraming ulo ang lumingon kay Yandy. Kailangan muna nilang patayin ang Daoist Monghe para makuha ito. Hindi. Sigaw ng cultivator sa tuktok ng Zunchi layer mula sa Chi clan. Isa pa. Parehong sky-absorbing picture scrolls, parehong Imperial na armas, ay nawasak. Biz. Itim na demonyong apoy pagkatapos ay lumipat patungo sa kanya. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay walang oras na mag-react bago siya agad na nawala. At pagkatapos, ang demonic area ay biglang lumipat pababa patungo sa mga miyembro ng Chi clan. Bastos. Galit na sigaw ni Yandy. Hinarang siya ni Linfang sa isang mahalagang sandali. Gumalaw si Yandy na parang hangin at naglabas ng mga marka sa hangin bago nawala. Isang kakilakilabot na lakas ang lumitaw kung saan si Yandy ay isang sandali bago. Mapanirang walang laman na enerhiya sa espasyo. Inilibot ni Yandy ang kanyang mga mata, pinigilan siya ni Linfang na gawin ang gusto niya, ginawa niyang lumihis ang lugar ng demonyo sa landas nito para patayin ang ibang mga tao. Tumakas kadali. Sigaw ng mga cultivator. Hindi. Wala silang oras, masyadong mabilis ang lugar ng demonyo nang bumagsak ito mula sa langit at muling sumabog, nag-iwan ng malaking bunganga. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chi clan ay mukhang sobrang putla. Ilang miyembro ng Chi clan ang katatapos lang napatay. At nawala sa kanila ang pangalawang sky-absorbing picture scroll. Pagkatapos nito, muling bumangon sa hangin ang lugar ng demonyo at lumipat patungo kay Yandy. Mamatay. Sigaw ng isang rock. Ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala at ang balahibo niya sa kanyang tuka ay ang pinakamatulis na sandata na mayroon si Emperor Pang. Maaari nitong masira ang ilang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ng sabay. Ang balahibo ay gumuhit sa kalangitan at lumipat patungo kay Yandy. Kanya na, isip ni Yandy, kumikislap ang mga mata. Muli siyang tumalon at naging distorted ang espasyo sa paligid niya. Muling lumitaw si Mark at dumaan ang balahibo sa kanyang ulo. Halika dito. Sinalumuli ni Yandy ang lugar ng demonyo. Patayin siya. Sigaw ni Yandy sa rock. Hindi naintindihan ng iba ang sinasabi niya, ngunit naunawaan ni Linfang na sinasabi ni Yandy sa siyam na demonyong lotus ng Netherworld na patayin ang gintong rock. Tumikim ang ibon, gusto niyang tumakas, ngunit hindi siya binigyan ni Qiyong-chi ng pagkakataon. Sa tingin mo makakatakas ka sa isang emperador? Sabi ni Yandy, nakakasilaw ang mga mata. Pakuluan. Galit na sigaw ni Yandy. Natulala ang dakilang rock habang inihagis niya ang sarili sa apoy. Tila siya ay pumasok sa apoy, ngunit sa totoo lang, siya ay tumagos sa isang deployment spell. Ang Daoist Monghe ay isang dalubhasa sa paggamit ng mga banal na marka, napakabihirang kontrolin ng mga ito ng ganoon kahusay. Sirain. Sigaw ni Yandy. Kinokontrol ni Linfang ang demonyong lugar at ginawa itong bomb alot sa dakilang rock. Isang nakakakilabot na tili ang tumunog, sabay takbo ni Yandy papunta sa kanya. Hinawakan niya ang gintong balahibo, dahil hindi naman masama ang sandata na iyon. Ito ang pinakamatalinong balahibo ng dakilang Oriental Greenfinch Rock at ito ay pag-aari mismo ni Emperor Pang. Ang iba pang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay nagyelo sa takot. Sino lang ang Daoist Monghe na iyon? Naiintindihan niya at nakontrol niya ang mga banal na marka at tila imposibleng labanan ng isang taong may siyam na demonyong lotus ng Netherworlds. Mamatay. Sigaw ng cultivator sa tuktok ng Zunchi layer mula sa Island of the Thunderbirds. Ang kaluluwa ni Linfang ay nanginginig ng husto at ang kanyang mukha ay namutla, nagluwa pa siya ng kaunting dugo. Maaring naglalaman ang page na iyon ng Demon Lotus, ngunit hindi ito magagamit para harangan ng malalakas na pag-atake.
Tama na, matagal na tayong naglaro. Galit na sigaw ni Yandy. Naalala niya ang demonyong lugar pabalik sa kanyang kamay. Hintayin ako ng lahat, magkikita tayong muli. Sabi ni Yandy na nakangiti ng mayabang. Tapos, tumakbo siya palayo. Nakakapagtaka, walang humabol sa kanya. Sa maikling panahon, nasira ang sky-absorbing picture scroll ng Chiclan, napatay ang ilang malalakas na cultivator mula sa Chiclan, ninakaw ang balahibo ni Emperor Pang, at ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Bestial Imperial na patay ang palasyo. Magkikita pa tayo. Inaasahan ng karamihan na hindi na nila siya makikita pa talaga. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1295, kamanghamanghang nakasisilaw na kayamanan. Nawala na si Yandy, ngunit marami pa ring malalakas na cultivator ang nakatayo sa kalangitan. Mukhas rush. Napansin nila na ang Daoist Monghe ay may lakas ng ikalimang layer ng Zunchi, ngunit ang bawat pag-atake niya ay nakakatakot. Kahit na siya ay lubos na umasa sa siyam na Netherworld's Demon Lotus, ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay kamangha-mangha pa rin. Kung maabot niya ang tuktok ng layer ng Zunchi, magiging mas nakakatakot siya at magiging banta sa lahat, maging sa mga emperador. Ang isang cultivator sa tuktok ng Zunchi layer mula sa Chiclan ay sumigaw sa galit. Umalangaw ang boses niya sa buong mundo, para siyang hayop. Noong nakaraang pagkakataon, dinala ni Chiyon ang maraming malalakas na cultivator kay Zuyu at, bukod kay Chi Tianshu, lahat ng iba pa ay namatay ng malungkot. Ngayon, ito na ang pangalawang pagkakataon na ang lahat ng malalakas na cultivator ng Chiclan ay namatay at ang kanilang pangalawang sky-absorbing picture scroll ay naduraj. Paano nila ipapaliwanag iyon kay Emperor Chi kapag babalik? Habang nag-aaway ang lahat, umalis na si Lin Fang. Siya ay gumagalaw sa direksyon ng Blackwind Mountain kung saan makikipagkita si Yandy sa kanya. Siya ay umalis na may isang pahina ng espiritu ni Lin Fang at malamang na gusto pa rin ni Yandy na baguhin ang apoy. Lalong nagalit si Lin Fang dahil sa huling pagkakataon, kinuha ni Qiyong Chi ang walang laman na apoy at hindi niya nakitang ginamit niya ito. Ngunit ang siyam na Netherworld's Demon Lotus ay napakalakas at sa kasalukuyang lakas ni Yandy, hindi niya posibleng gamitin ang lahat ng ito para pagbutihin ang kanyang lakas. Kahit na hindi niya nagamit ang lahat, sa sandaling bumalik siya, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako at paalisan ang lahat sa maliliit na mundo. Ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa maimpluwensyang mga imperial na grupo ng Bahwang ay lahat ay may mga imperial na armas. Kung hindi nila iiwan si Zuyu, hindi magiging ligtas si Lin Fang. Wala siyang pakialam sa mga ordinaryong Zun cultivator bagaman, sila ay mag-aambag sa paggawa ng Zuyu na isang mas makapangyarihang bansa. Umalis si Yandy na may isang pahina ng espiritu ni Lin Fang at nakahanap ng lugar kung saan siya makakapagbigay ng proteksyon at nagsimulang baguhin ang siyam na Netherworld's Demon Lotus. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Dumating si Lin Fang sa isang madilim at matayog na palasyo. Kahit madilim sa labas, hindi tumigil ang mga tao sa paghahanap ng kayamanan. Parehong napakalaki ng maliliit na mundo ni Empress Shi at ng Netherworld Demon Emperor. May mga palasyo, deployment spells at lahat ng uri ng kayamanan. Lahat ay nakakuha ng mga kayamanan, hindi lang nila ito ipinakita. Sa sandaling iyon, narinig ni Lin Fang ang isang malinaw, malambing, dalisay, malalim, malalayong boses na Brahma. Umalangaw sa hangin ang boses na iyon. Hindi lang siya, malinaw na narinig ng marami. Tumingin si Lin Fang sa malayo at nakakita ng ilang nakakasilaw na gintong mga ilaw. Ang liwanag ng Buddha. Isip ni Lin Fang, nakikilala ang mga ilaw. Isang napakalaking gininto ang katawan ang bumangon sa hangin, ito ay isang bodhisattva na magkadikit ang mga palad. Tila papalapit na siya sa liwanag ng sandaling iyon. Sa napakalaking kamay ng gintong Buddha na iyon, mayroong isang grupo ng mga monghing Budista na umaawit ng mga mantra. Ang kanilang mga tinig ay malinaw, malambing, dalisay, malalim, malalayong tinig ng Brahma na umaawit ng mas malakas at mas malakas. Malakas na cultivator mula sa Celestial Thunder Temple, ano ang ginagawa nila? Naisip ng karamihan. Ang kanilang mga boses ay naging soundwave at umalangaw sa utak ng mga tao. Ang mga mahihinang tao ay madaling mawalan ng kontrol at mawalan ng pag-iisip, kung nangyari iyon, ang mga awit na iyon lamang ang tatatak sa kanilang utak magpakailanman at hindi na sila babalik sa kanilang katinuan. Tiningnan ni Lin Fang ang kanyang sariling katawan, ang kanyang baluti, isang banal na sandata, ay nagsimulang lumiwanag nang umabot sa kanya ang mga soundwave. Ganyan din ang reaksyon ng mga kayamanan ng ibang tao, hindi lang ito sa akin. Isip ni Lin Fang, anong klaseng mantra iyon? Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang katamtamang antas na banal na sandata, ang halberd, at ang kanyang mataas na antas na banal na sandata, ang sunset bow. Ang mantra ay patuloy na umaagos at ang kanyang mga banal na sandata ay nagsimulang magningning din. Ang busog ay mas may kantab kaysa sa halberd. Ang mantra na iyon ay maaaring magpakinang ng mga kayamanan, na nangangahulugan na ang mga kayamanan sa maliit na mundo ay magniningning din. Gaya ng inaasahan, hindi lang si Lin Fang ang nakaisip niyan, lahat ng tao sa paligid niya ay ganoon din. Gayunpaman, pagkatapos na ilagay ng mga tao ang kanilang mga mamahaling bagay, ang mga ilaw ay hindi kumupas, sila ay naging mas nakakasilaw. Ang mantra ay napakalakas na ito ay nagpapaliwanag sa parehong maliliit na mundo.
Sa sandaling iyon, maraming tao ang bumangon sa himpapawid, kabilang si Lin Fang. Nagpalingga-lingga sila sa paligid at ini-inspeksyon ang paligid. Nakakatakot. Huminga ng malalim si Lin Fang. Napakaraming banal na sandata ang nagniningning sa maliliit na mundong iyon na hindi pa naalis. Maraming tao ang nakahanap ng mahahalagang kayamanan, ordinaryong bato, espesyal na uri ng tubig, malalaking inukit na salita, ngunit hindi madali ang pangangaso ng mga kayamanan, lalo na kung ito ay ibinaon. Ngayon, sa mga ilaw na iyon ay magiging mas madali. Napakaraming nakatagong kayamanan. Naging excited ang lahat. Ilang tao pa nga ang nagsimulang mag-away. Hindi sila pumunta at nanghuli ng mga kayamanang iyon, nagpatuloy lang sila sa pag-awit maraming cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ang hindi gumagalaw, tulad ni Lin Fang. Hindi sila interesado sa mga ordinaryong banal na sandata, ang gusto nila ay mataas na antas na banal na sandata at imperial na armas, kaya't naghihintay sila kung aling mga sandata ang mas sisikat. Ayan. Isip ni Lin Fang na nakatingin sa malayo. May isang manipis na gininto ang libro, bagamat ito ay maliit, ito ay mas pinakinang kaysa sa mataas na antas ng mga banal na sandata, at ito ay nagiging mas nakasisilaw habang ang mga mantra ay nagpapatuloy. Isang imperial na sandata, isip ni Lin Fang. Sa wakas, lumitaw ang pinakamahalagang bagay. May iba pa dyan, isip ni Lin Fang na lumilingon sa paligid. Ha? Sa sandaling iyon, tumingin si Lin Fang sa malayo at nakakita ng mas nakakasilaw na liwanag, ito lang ang makapagliliwanag sa buong kalangitan. Ito ay dapat na isang hindi kapanipaniwalang kayamanan.